Dalawa silang lalaki at isang babae, ay tuturuan ko silang maging mabuting mga lalaki sa kapatid nilang babae. Tuturuan ko rin sila ng martial arts para kapag umayaw sa kapatid nila ay may magtatanggol ito. At kapag lumaki sila ay sila nang magmamana ng kumpanya. Sabi nito sa kanya. Sa pakikinig sa sinabi nito hindi mapigilan ni Jocelyn na mapangiti. Mukhang nakapagdesisyon ka na rin. Kung anong magiging anak natin ha? Sabi niya rito. Medyo lang, pero kung anong ibigay, edi magiging masaya pa rin ako. Sagot nito sa kanya. Nag-usap pa sila sandali at pagkatapos, bigla na lamang tumunog ang tiyan ni Jocelyn. Bagamat hindi niya alam kung magsusuka pa ba siya o hindi na kapag kumain siya ay pinilit pa rin niyang tumayo sa kama at lumapit sa kung nasaan ang mga pagkain. Kapag hindi siya kumain, ay walang magiging nutrition ang mga baby niya. Lalo pa tatlong mga to. Mabilis namang nagsalita si Carter. Kung ayaw mong kumain, ay huwag mong pilitin ng sarili mo. Naisip kasi ni Carter ang pagsusuka nito at nakita niya kung gaano to nahihirapan. At kapag nakikita niya to sa ganong sitwasyon, maging siya ay nahihirapan rin. Umiling sa kanya si Jocelyn. Hindi na kailangan kumain ng kahit na konti lang. Sinabi sa akin ng doktor kung gaano kahirap ang pagsusuka ko. Pero kung hindi ako kakain ay walang nutrition na matatanggap ang mga baby. Sabi nito sa kanya, kailangan niyang alalahanin ng kalagayan ng mga ito. Dahil kailangan ng mga itong maging malusog. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong kainin at ikukuha kita. Sabi ni Carter sa kanya. Hindi na kailangan, sapat nang narito. Sagot niya rito, akala niya okay na dahil nakakain naman siya ng maayos. Ngunit pagkatapos lang niyang kumain ay bigla na lang naman siyang ulit nakaramdam na parabang nasusuka siya. Kaya dali-dali siyang tumakbo muli sa banyo. Ang mga oras na yon ay wala si Carter sa loob ng silid dahil nagpumilit pa rin itong lumabas ng silid. Nagmumug lang siya ulit at pagkatapos ay bumalik sa kama. Pagbalik ni Carter ay may dala-dala na itong mga maasim na prutas. Katulad na lang ng mangga at dalanghita. Dahil doon ay muli na namang hinaplos ang puso niya. Saan mo nakuhang mga yan? Isa pa ay paano nalaman ng mga pagkain yan ang makakatulong para sa pagginhawa ng pakiramdam ko? Tanong niya rito. Tinanong kong doktor at nag-search ako ulit sa internet at itong nakuha kong sagot. Marami pang ibang prutas pero hindi ko alam kung anong gusto mo. Pero ayon kasi sa nabasa ko, ayan daw ang kadalasang gusto ng iba. Sagot nito, hindi na lamang kumibo si Jocelyn at pagkatapos kinuwang isang lagay na may balatan at nagayat-gayat ng hilaw na mangga. Marahil si Kent ang inutusan nitong bumili nun. Hindi nga nagtagal ay kumalat ang maasim na lasa sa kanyang bibigat dahil doon ay medyo gumanda ng pakiramdam niya kahit na papaano. Maasim ang mangga pero parang hindi parang ganon. Okay lang ba? Mas kuminhawa na bang pakiramdam? Sunod-sunod na tanong ni Carter sa kanya at baka sa mukha nitong kaba. Bakit parang mas kinakabahan ka pa sa akin? Natatawang tanong ni Jocelyn dito. Baka kasi ano? Sagot na lamang nito na ikinailing niya. Ilang sandali pa nanahimik silang dalawa habang siya'y patuloy pa rin sa pagkain ng mangga. Jocelyn, may gusto akong sabihin sa'yo. Sabi nito sa kanyang bigla. Ano naman yun? Tanong niya tumigil sandali at pagkatapos binaba niyang kanyang kinakain sa gilid ng kanyang kama. Napag-isip-isip ko kasi na baka mas maganda na sa ibang bansa na lang tayo manirahan. Sabi nito sa kanya. Manirahan sa ibang bansa? Gulat na tanong naman ni Jocelyn sa sinabi nito. Bakit mo naman biglang naisipang manirahan sa ibang bansa? Nandito mga magulang mo at ang kumpanya. Kaya bakit? Pwede ko naman silang isama at tungkol naman sa kumpanya ay hindi naman big deal. Kung nasa nito basta magtatayo lang ako doon ng maliit na headquarters. Kailangan ng maraming pagbabago pero hindi naman ganun kahirap na solusyonan. Sabi nito sa kanya, pero buong buhay ko ay dito na ako lumaki. Sanay na ako dito at hindi ko na pinangarap na tumira sa ibang bansa. Matigas na sagot ni Jocelyn dito. Ilang sandali pa'y bigla na lamang siya ditong niyakap. Jocelyn, hindi mo alam kung gaano ako katakot. Bulong nito sa kanya. Natatakot sa ano? Naguguluhan tanong ni Jocelyn dito. Ngunit hindi lang ito sumagot sa kanya. Ilang sandali pa'y bigla na lamang nahulaan ni Jocelyn ang iniisip nito. Bigla niya itong itinulak at nanlalaki ang mga matang napatingin ito kung saan ay halos hindi makapaniwala. Pagkatapos ay halos gusto niyang matawa sa sarili niya. Carter, hanggang ngayon hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Iniisip mo pa rin na ang mga batang ito'y anak ni Red, hindi ba? Tanong niya rito. Carter, binigo mo talaga ako. Sabi niya rito at pagkatapos ay bumaba ng kama at lumabas ng silid. Hindi niya nilingon ito o tinitingnan man lang. Ayaw niyang kausapin si Carter. Binalot ng matinding kalungkutan ang puso ni Jocelyn at bigla niya tuloy gustong matawa. Pagkatapos ng lahat, Jocelyn,
Habol sa kanya ni Carter at pinatang pa nitong kamay sa balikat niya. Ngunit iwinaksi niya lang kamay nito. Ayaw ko tang makita, malamig na sabi niya rito. Sumunod sa kanya si Carter. Tuloy-tuloy lang si Jocelyn sa paglalakad hanggang sa dumating sila sa elevator. Sumakay kaagad doon si Jocelyn. Samantalang si Carter hindi siya nakasakay kaagad dahil napakaraming sakay ng elevator. Dahil doon kinailangan niya pang magantay ulit. Lumabas si Jocelyn ng ospital. Tuloy-tuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa gate ng ospital nang bigla na lamang may dalawang lalaki. Ang lumapit sa kanya tinawakan magkabila niyang braso. Dr. Jocelyn, may kasalanan ka sa amo namin. Nang isa sa mga to, sabi. Nagpumigla si Carter. Ano bang sinasabi niyo? Hindi ko kayo kilala. Bitawan niyo ako. Sigaw niya sa mga ito. Ngunit ang mga sumusunod pa sana niyang sasabihin na hindi na niya nasabi. Dahil bigla na lamang tinakpan ng bibig at ilong niya. Sa sumunod na sandali nawalan siya ng malay. Nang makalabas naman si Carter sa labas ng ospital ay kaagad niyang hinanap si Jocelyn. Ngunit hindi niya ito nakita. Tinawagan niya rin ito, ngunit walang sumasagot sa cellphone nito. Paulit-ulit niya itong tinatawagan, ngunit wala pa rin sumasagot sa kanya. Sa pag-aakalang galit ito sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip pa na dumiretso sa tutuluyan ito. Nang magising naman si Jocelyn ay nasa isang silid siya na maganda at puno ng dekorasyon at nakahiga sa kama. Napahawak siya sa kanyang ulo at bumangon mula sa kama. Pagkatapos lumabas na ng pinto. Gayon pa man nakakailang hakbang pa lamang siya, bigla na lamang may pumasok sa loob ng silid. Ikaw na naman, galit na napatingin si Jocelyn kay Vera. Ngumiti naman ito sa kanya at nagibit balikat. Medyo nalulungkot kasi ako nitong mga nakarang araw at gusto kitang kausapin, sabi nito sa kanya. Baliw ka na ba talaga ha? Ano pa ba sanang gusto mong pag-usapan natin? Nanginginig ang mga laman na tanong ni Jocelyn dito. Hindi naman nagalit si Vera sa kanya ng mga oras na yon. At pagkatapos ay muli lang ngumiti sa kanya. Okay lang kung ayaw mo akong kausapin. Pero ako kasi ay gusto kang kausapin, sabi nito. Narinig ko ng plano niyo magpakasal ni Carter. Tanong ito sa kanya. Ano naman kung magpapakasal nga kami? Labas ka na doon. Malamig na sagot niya rito. Jocelyn, ano ka ba naman? Paano mo na lang ang magiging anak ni Red sa tiyan mo? Apo ko yan. Sa tingin mo ba'y papayag ako na mailayo sa akin ng mga apo ko? Tanong nito sa kanya. Uulitin ko, walang nangyari sa amin ni Red at alam kong alam mo yon at hindi niya anak ang nasa tiyan ko dahil ikaw nag-utos para i-frame up kami. Sigaw ni Jocelyn dito. Pagkatapos niya lang sabihin ng mga yun, itinalikuran niya na ito at nilampasan. Sa mga sandaling iyon ay bigla na lamang naburang ngiti sa mga labi ni Vera. Pigilan niyo siya. Sigaw nito sa mga tauhan at dahil doon ay mabilis na may humarang sa harap ni Jocelyn. Galit na nilingon ni Jocelyn to. Alam mo ba kung ano ginagawa mo ngayon ha? Illegal imprisonment at pwede ko kayong idemanda. Puno na sama ng loob na sabi niya rito. Wala namang pakialam na ngumiti ito sa kanya. Jocelyn, huwag kang mag-alala. Papayagan naman kitang umalis. Pero bago ka umalis ay may gusto ko ipakita sa'yo, sabi nito sa kanya. Wala akong pakialam sa gusto mong ipakita, sigaw niya. Ngunit nang hawakan siya ng mga tauhan nito at pinaupo sa sofa ay wala na siyang nagawa pa. Sa harap ng upuan ay may nakapatong na laptop. Ilang sandali pa'y pinindot nitong play at may isang video nag-play doon. Ang video ay mas malala pa sa pinanood sa kanya ni Red noon. Halos masuka siya at halos hindi niya mapanood ito ng buo. Pagkatapos niyang mapanood yun ay humugot siya ng ilang malalim na buntong hininga at pagkatapos ay tumingin kay Vera. Hindi mo ko pwedeng bantaan dahil lang sa video na yan. Sinabi ko na sa'yo ni hindi akong babaeng yan. Sabi niya rito. Talaga? Tanong naman nito sa kanya. Alam ko sasabihin mo yan pero hindi mo ba nakita kung gaano kayo magkamukha? Pagkatapos ay sasabihin mong hindi ikaw yan? Tanong nito. Jocelyn, kapag pinakalat kong video na to, sa tingin mo bang maniniwala sa mga tao sa'yo kapag sinabi mong hindi ikaw yan? Sa tingin mo ba talaga paniniwalaan ka nila? Tanong nito at pagkatapos ngumiti sa kanya. Nababaliw ka na talaga. Nagtatagis ang mga bagang ni Jocelyn na sinabi dito. Napakasimple lang na magiging kapalit, Jocelyn. Basta pangako ka lang na magpapakasal ka kay Red ay hindi ko nilalabas ang video na to dahil kung hindi, naglakad si Vera at pagkatapos nilingon siya nito. Kakalat ang balita sa lahat ng maging mga kakilala mo. Sa tingin mo kapag nangyari yon, ay may mukha ka pang ihaharap sa kanila? Lalong-lalo na kay Carter. Sa tingin mo, pakakasalan ka pa rin niya kapag nagkataon? Dagdag nito. Malinaw niya makikitang hindi ako yan, sagot niya rito dahil matibay ang paniniwala niya na alam ni Carter. Hindi nga siya yon kapag nakita niyang video. So ano, itutuloy mo pa rin ba? Kung pakasalan ka nga niya, ay sige, ipapaalam ko na lang sa lahat ang babaeng pinakasalan ng tagapagmana ng De La Rosa ay isang maruming babae, sabi nito sa kanya. Sa mga oras na yon, kahit nasaan siya pumunta, ay dala-dala niya yon. At palagi lang siyang pag-uusapan at pagtatawanan sa likod niya. Matitiis mo ba yun ha? Tanong nito sa kanya.
Dahil doon napapikit na lamang si Jocelyn dahil sa sakit at biglang tumulo ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ayaw man niyang aminin pero tamang sinasabi nito. Sa mundong ito, iilan lang ang naniguro kung totoo ba o hindi ang kumakalat na balita dahil naniniwalang mga ito kaagad. Ang mga tao ay pinaniniwalaan lang ang gusto nilang paniwalaan kahit hindi naman nila alam kung totoo ba o hindi. Kadalasan hindi na talaga mahalaga ang katotohanan. Sa madaling salita, kahit na ito'y chismis lang, iyon ay maniniwalang lahat ng pag-usapan to. Mahal na mahal niya to pero paano niya matitiis to na maging target ng mga batikos ng publiko kung sakaling dahil lang sa kanya. Baliw ka na talaga, sigaw niya rito. Wala nang alam pa si Jocelyn na itawag dito dahil bukod na nga sa baliw na ito'y desperado pa to. Ilang sandali pa muli siyang napasulyap sa laptop at dahil doon, muli siyang nagkaroon ng isang pag-asa. Huwag mong kalimutan na hindi lang akong babaeng sa video, kundi pati na rin ang anak mo si Red. Kung ilalabas mo yan sa publiko, sa tingin mo ba hindi siya masisira? Ang imahe niya. Hindi ako naniniwalang maglalakas ka ng loob na ilabas ang video na yan sa publiko, sabi niya rito. Ilang sandali-sandali pa'y unti-unting umiti sa kanya. Jocelyn, ganyan bang tingin mo sa akin? Gaano ba kakitid ang utak ko? Lalagyan ko lang ng takip ang mukha niya, sa tingin mo may makakaalam pa na siya yan? Kailangan lang malaman ng lahat na nagloko ka sa likod ni Carter, sabi nito sa kanya. Ngumiti rin naman si Jocelyn. Kung maglalakas loob ka na sirain ako'y tinitiyak kung sisirain ko rin ang anak mo, sabi niya rito. Jocelyn, ang payo ko sa'yo, mag-isip ka. Kahit na makita pang mukha ni Red sa video na yan, hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kanya. Dahil may pera siya at makapangyarihan, pwede ba siyang magpakasal sa iba at pwede pang magkaroon ng anak sa iba? Ngunit ikaw, magagawa mo kaya yun lalo na kung may mga sanggol ka sa tiyan mo? Tanong nito sa kanya. Isipin mo mga magiging anak mo kung lalaki silang walang ama. Sa tingin mo ba ganong kadali na palakihin sila? Ano na lang ang sasabihin ng mga ibang bata tungkol sa kanila kung sakali na yung ina nila ay may viral na ex-video? Dagdag pa nitong sabi sa kanya dahil doon ay tuluyan ang bumagsak si Jocelyn. Ang huling pisi ng puso niya biglang gumuho at nasira. Nagniningning ang mga mata niyang napatingin kay Vera sa kawalan ng pag-asa. Nakakasiguro siya na baliw na talagang babaeng nasa harapan niya. Jocelyn, kung ako sa'yo, mag-isip ka na lang ng mabuti basta pakasalan mo lang si Red. Ay sinisiguro ko naman sa'yong hindi ka na magugutom at kaya kanyang ibigay ang lahat ng gusto mo. At ang bata sa tiyan mo'y alagaan niya ng gusto. Sabi nito sa kanya. Manigas ka. Kahit na mamatay ako, hindi ko pakakasalan ng anak mo. Sigaw niya rito. Nang mga oras na yon, tuluyan ang nasirang pagpapanggap ni Vera na mabait sa harap nito. Jocelyn, kahit na ano sabihin mo, kailangan mo magpakasal kay Red. Sabi nito sa kanya. Pagkatapos lang nitong sabihin ng mga salitang yun, bigla na lamang pumasok doon ng isa sa mga tauhan nito. Madam, pinasok tayo, sigaw nito. Mga inutil, ang dami-dami nyo, napasok pa tayo. Galit na sigaw ni Vera sa mga to. Wala pang 5 minuto ikagad na niyang nakita na may pumasok mula sa pinto. Walang iba kundi si Carter. Nang makita niya ito'y kagad itong tumakbot niyakap siya. Hindi na napigilan pa ni Jocelyn ang kanyang sarili at napaiyak ng malakas. Carter! Humihikbing sabi niya. Sa wakas, nandito ka na. Takot na takot ako. Gumagaralgal ang tinig ni Jocelyn. Sorry Jocelyn, kasalanan ko dahil nahuli na naman ako ng dating. Sabi ni Carter sa kanya habang yakap-yakap siya nito't pilit na inaaliw upang tumigil na siya sa pag-iyak. Ilang sandali pa'y binitawan siya nito at tiningnan. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Carter sa kanya. Mabilis naman na umiling si Jocelyn dito. Hindi niya ako sinaktan pero pinipilit niya akong pakasalan si Red at sinabi niya. Bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, bumagsak na naman ang kanyang mga mata sa video na nasa kanyang harapan at pagkatapos ay nagpaliwanag dito. Binantaan niya ako na huwag kang pakasalan at sinabi niyang ipapakalat niyang video na yan upang mapahiya ako sa lahat. Sabi nito sa kanya. Bilisan mo, burahin mo ng video. Sabi ni Jocelyn kay Carter, natawa naman bigla si Vera dahil sa sinabi niya. Sa tingin mo ba isa lang ang kopya ng video na yan? Tanong nito sa kanya. Mabilis naman kinuha ni Carter ang laptop at pagkatapos tinapon to sa sahig dahilan ng pagkadurog nito. Sa isang iglap ay nagkapira-piraso ito. Kahit nasirain mo yan, marami pa akong kopya niyan. At kung gusto mo, ay magkakaroon ko kagad na kahit na anong oras. Nang mga oras na yon ay mabilis na kumilos sa mga tauhan ni Carter. Ang mga tauhan ni Vera na nagbabantay at pinatulog nila si Vera ay tinalis sa may sofa. Hindi niya ito pinansin at pagkatapos tinawagan ni Carter ang kanyang ina. Ma, may regalo ako sa'yo. Ikaw nang bahala sa kanya. Sabi niya sa kanyang ina. Isa pang video na ipinakita niya siguruhin yung hindi na ulit makikita pa. Pagkatapos magsalita ni Carter, niyakap niya si Jocelyn at lumabas ng bahay. Pagkalabas nila ng villa ay kagad na naglakad patungo sa kotseng nakaparada at pagkatapos
ay sumakay silang dalawa sa loob ng kotse. Pagkapasok sa loob ng kotse, nanatili siya sa loob habang nakabalot sa mga bisig ni Carter, habang binabalot pa rin sa matinding takot.